video. Sis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ilang saglit ay mula na po ang ating misa para sa unang linggo ng Pangasinan. Magsitayo po ang lahat. Bagyo daw ang isa sa mga phenomenon na marami nang nawasak na mga ari-arian, mga tahanan, at iba't ibang samahan. Pero sabi ng isang singer, hindi. Kasi ang mas maraming nawasak na tahanan kay tukso. So, di ba totoo naman yun? Di ba kinakanta ng isang singer yan? Kay rami ng binasak na tahanan. Pero alam niyo kung nakakapagsalita lamang ang tukso, sasagot yan. Parang Bea Alonso lang. Bakit parang kasalanan ko? Ba't parang kasalanan ko pa? Anong gustong bigyang linaw sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Ang tukso ay hindi kasalanan pa. Hindi pa yan kasalanan. Tukso lang yan. At hindi po lahat ng tukso nanggagaling sa isang demonyo na kaharap mo, nakausap mo. Hindi. Minsan ang tukso ay nagmumula mismo sa mga bad habits na hinayaan mong maging parte ng pagkatao mo. For example, lahat naman tayo dito ay nakahawak ng pera in one way or another. Pero kung ang pagising mo sa umaga hanggang sa pagtulog mo, pera pa rin ang iniisip mo. Magmumukha ka talagang pera at anumang bagay na ididil mo sa buhay, kailangan may hawak ka munang pera. Diba? Sapagkat inayaan mo yun na maging bahagi ng sistema mo na pang-araw-araw mong desisyon sa buhay. Oh. Kung tutusin, pag tayo po'y tinutukso meron ka ba talagang katabi? Hindi pa tang tukso minsan sumasagi sa isipan natin yan. Na hindi naman kailangan may demonyo ka sa katabi mo para nagsasalita ba sa iyo yung demonyo lagi. Minsan budhi na natin yung nagsasalita. Bakit? Sapagkat pinapapasok natin kasi. Ngayong pong Sunday na ito, makikita po natin, sa unang pagbasa ang pinag-uusapan doon ay kung paano nagpapasalamat ang mga Hudyo kay Yahweh. Sapagkat inaalala nila kung paano sila iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Totoo nga naman po yun, di ba? Sinong mag-aakala na sila, na sa tagal ng panahon na nakatira sila sa Egypt at alipin sila, marami na silang naipatayong mga infrastructure na hanggang ngayon, pag nagpunta po kayo na Egypt, makikita ninyo, doon pa Sino mag-aakala na mula sa pagkaalipin ito, sila ay lalaya at magkakaroon sila ng isang Moses na maglilid sa kanila at hindi lang sila pinalaya Alalang-alala ng mga Israelita na hindi lang sila nakaalis ng Egypt, nakatawid pa sila ng dagat. Hanggang sa marating nila ang promised land. Kaya nga, doon galing yung sinasabi na nag-aalay sila ng mga symbolic gifts. Katulad yan, mamaya may mag-aalay po sa atin ng prutas. Baka na naman may magtanong na naman. Wala naman po sa Bible yan, Father. Ba't mag-aalay ng prutas? Wala po sa Bible yan. Baka mamaya hindi ko pa nababasa yung Bible na. Ito, dinig na dinig natin, di ba? Bahagi ng tradisyon ay ang pag-aalay ng mga first fruits. At hindi lang naman yan first fruits. Hindi po ako farmer, wala po akong tanim. Puro po sama ng loob ang tanim ko. I-offer mo pa rin yan at ginhawa ang dibdib mo. Parte po yan. Yung pag-aalay ng mga pinaghirapan, yung first fruits, yung unang ani, yung pinaka-the best, a portion of that will be given to the Lord. Bahagi po talaga yan. Yan ay symbolic gifts na inaalay natin.
na-appreciate natin, inaalala natin lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Eh kung tutusin yung inaalay nga natin na yun, eh kakarampot lang. Kung may resibo lang ang Panginoon mula nung pagkabata mo hanggang ngayon, baka mas malaki pa sa Quezon Circle yan. Sa dami na tinanggap mo, mula doon sa gatas na tinanggap mo, sa lampi na ginamit mo, sa diaper na ginamit mo, magmula nung pinanganak ka hanggang ngayon. Eh baka kahit pagpagkagsama-sama yun, mas malaki pa yun sa Quezon Circle sa haba ng resibo mo. At hindi lang isang tao yun, lahat tayo. Subalit, ipinapaalala din sa atin na ang magandang ani o pinakamagandang maiaalay natin sa Panginoon ay ang mismong mga sarili natin at ang ating puso. Ang isang puso na malinis mula sa kasalanan, isang puso na hindi nagpapaalitin dun sa tatlong bagay na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ano yon? Yung kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan. Minsan kasi, pag itong tatlong bagay na to ang nandito na sa harapan natin, diyan tayo madalas nahuhulog. Subalit, ang tatlong bagay na ito nga ay pwede nga itong gamitin ng demonyo upang ang ating atensyon ay hindi natin ibaling sa Panginoon, kundi sa tatlong bagay na lamang na yan. At kadalasan, magkakadugtong po yan, ha? Magkakadugtong po yung tatlong yan. Pag ikaw ay may pera, sikat ka, sigurado. At kapag ikaw may pera, may kapangyarihan ka. Tama. Magkakadugtong po yan eh. Ngayon, balik po tayo sa Ebanghelyo. Ano po ang reality na itinuturo sa atin ito? Bakit naisulat ito ni San Lucas at bakit hanggang ngayon ay pinapangaral sa atin ito? Una, ang realidad na walang tao na exempted sa tukso. Lahat po tayo natutukso. Maging si Jesus. At yun po yung patunay na si Jesus ay tulad nating naging tao. Lahat po ay natutukso. Natutuksong huwag magsimba. Ang kulit din naman ang tanong. Nakakataman. Ikaw na lang magluto na. Pagod na si nanay. Nanay mong walang day off. Nakakatamad na lang. Wala naman akong mapapala sa misang to. Wala. Lahat po tayo natutukso. Maging yung mga taong nasa bingit ng kamatayan, maging yung mga taong nakaratay sa ospital ngayon at nahihirapan, lahat po yan, natutukso yan. Lahat ay natutukso. Lahat. Walang exempted. Oo, pati si Father. Lahat tayo natutukso. Bakit? Sapagkat ito po'y bahagi ng ating mga naging kahinaan. No? Masyado kasi nating pinagbigyan nung tayo may pagkakataon pa. Masyado nating pinagbigyan, masyado nating pinagtuunan ng pansin kaysa sa pagtutuon ng pansin sa Panginoon. At lahat ng bagay, kayang gamitin ng kalaban natin yan para tayo ay matukso. Higit lalo kung meron na tayong mga bisyong nagawa. May bisyo tayo. Yung iba siguro sa atin, nanginginig na, ilang minuto pa lang 15 minutes pa lang, nakasanayan ko kasi makipag-chismisan Hindi ako sanay nang may katabi kung hindi nakikipag-chismisan. Gusto nilang banggitin yung, bakit yung gupit ni Father, gusto na, kaping-kapi na, gumagano na yung paa. O, di ba? Nakasanayan natin yan. Hindi na kailangan ng demonyo na kabihan ka para sabihin, simismis ka na. Di ba? Nakasanayan na natin kasi yan Lahat tayo exposed sa temptation. Lahat. May nakakakita man o wala. Subalit, pangalawa, ang nais ituro dito sa atin ng Panginoon, pangalawa, ang temptation po ay hindi pa kasalanan. Yung gagawin natin after the temptation, yun yung kasalanan. Ang temptation po ay isang crossing. Are you going to go right? Or to go left? Are you going to choose the easiest part? Or are you going to choose yung may proseso? Yan ang ipinapakita sa atin ng temptation. And sometimes, temptations of the devil, ang usual na script yan ay ganito. Sige na, wala naman nakakakita.
Naka-hide naman yung conversations niyo. Okay na yan. Naka-hide. Sige na, wala mo makakaalam. Kaya nga under the table ang tawag. Ano ba itong ilalim? Sige na, Mars, sabihin mo na sa akin. Promise, hindi mo kakalabas. Kahit tayo lang, promise. Ano na itungkol sa kapitbahay natin? Sige na. Ayan. Pangalawa, temptation ng demonyo yan. Sige na, minsan lang yan. Minsan lang. Eh, yan din ho ang prinsipyo nung kumanta ng laklak. Nagsimula yan sa patikim-tikim. Hanggang sa, ayan na. Hindi na niya makontrol ang pagiging alcoholic. Ganyan po ang galawan ng temptation. Ang temptation hindi pa yan kasalanan. Pero kapag ikay bumigay dyan, dyan na yan. Yan na ang kasalanan. Pero pinapakita sa atin ng Panginoon sa pangatlong bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Lahat ng tukso napapagtagumpayan. Lahat napapagtagumpayan. Lalo kung ikaw ay hindi makakalimot sa Diyos. Madalas kasi, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan is nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin ang presensya niya. For example, may isang asawa na may number 2. Hindi lang may number 2, may number 3 pa, may number 4, depende sa araw. Eh bakit nagagawa ng isang tao yun? Kasi nakalimutan niya na hindi porke wala nakakakita, eh hindi ka nakikita ng Diyos. Kung naman, yan ang pinaka-CCTV natin. Sabi ko nga, siguro pagdating talaga natin sa pintuan ng langit, makikita mo talaga yung buong record ng buhay mo. At sasabihin mo, Lord, akala ko kasi hindi mo nakita. Ano niya, pwede ba yun? Kahit magkulong ka sa ilalim ng lupa, kita ka pa rin niya. Eh, kung pilosopuhin ka pa ng Diyos, patingin mo ba ako'y natutulog? Hindi lang ikaw ang puyat. Hindi lang ikaw ang puyat. So mga kapatid, kaya natin magtagumpayan ang anumang pagsubok kung maaalala natin lamang ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, tukso sa kayamanan. Maraming taong kumakapit sa patalim kahit na meron ng pera. Bakit? Sapagkat nakalimutan nila that God provides. At nakalimutan nila na lahat ng tinatamasa nating savings, kayamanan, yan ay biyaya ng Diyos. Hindi sa atin yan. Bakit? Kahit ba isang piso may madadala ka sa langit? Kahit na itabon namin sa iyo lahat ng pera mo, bukain lang yung lupa at itabon lahat ng pera mo dyan, matadala mo ba kahit isang kusing sa langit? Hindi. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman talaga sa atin lahat yan. Pahiram lang yan. Kapangyarihan. Naalala niyo ba yung eksena between Pilato and Jesus? Anong sabi ng Pilato, ng Poncio Pilato? Hindi mo ba alam na sa isang salita ko lamang ay pwede kitang pauwiin sa inyo? At tapusin na natin itong ginagawa nating public trial. Hindi mo ba alam yan? May kapangyarihan akong gawin. Anong sinabi ng Panginoon? May kapangyarihan ka lang. Kasi ibinigay sa iyo ng Ama kong nasa langit. Posisyon sa kumpanya, posisyon sa trabaho, maging ang pagiging tatay at nanay natin, persons of authority, lahat yan ay pahiram lamang. Eh bakit may mga taong nagiging diktador? Bakit may mga taong abusado sa pwesto? Kasi nakalimutan nila na yung pwestong yan ay pahiram lamang ng Diyos. Eh bakit ngayon may mga abusadong tatay, may mga abusadong nanay? Nakalimutan nila na kanilang pagiging tatay at nanay, yung kapangyarihang meron sila ngayon ay galing sa Diyos. Pangatlo, kasikatan. Yung mga taong nalululong sa kasikatan, nakalimutan nila na mas mainam ang makapagbigay liwanag sa kapwa kaysa maging sikat lang. Nakalimutan nila. Nakalimutan nila na sa sobrang pagkalunod sa kasikatan, ipinagpapalit na nila lahat, maging ang pamilya.
Ang importante ngayon, sikat ako. Hindi. Sa buhay, ang importante, lumapit ka sa liwanag. Maraming tao ang sikat, ang daming dilang taong dinala sa kadiliman, idinala sa bingit ng bangin, iniligaw ng landas. Bahala ka, sige, magpakalunod ka sa kasikatan, isang araw magugulat ka, tatawagin ka ng liwanag. Tara na. Sobra ka na. Kota ka na. Nakita niyo na? Lahat tayo, kung bumabagsak tayo dito sa tatlong yan, it's because nakakalimutan natin ng Diyos. Pero, kung alam natin, nakasama natin ng Diyos sa lahat ng mga pagsubok na ito, kahit na po tayo ay meron ng tatlong yan sa buhay natin, mapapagtagumpay natin at makikita mo na magagamit mo pa yan sa mas mainam na paraan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi pa sa kasaysayan ng mundo, ang daming tao na umunlad ang business, kumita ng marami, pero patuloy nating hinahangaan sa pagiging pilantropo nila. Ang ibig sabihin, yung lahat ng naipon nila, ibinabalik nila sa taong bayan. Ibinabalik sa mga kapwa Pilipino. Marami sa atin ang pinagkalooban ng talento, kapangyarihan, na dahil hindi nila nakalimutan ng Diyos sa buhay nila, maraming bagay ang naging posible ngayon. Alam niyo yan. Kaya nga tayo may Quezon Circle bilang pagpaparangal sa taong yun na hindi lang yung sarili ang inisip niya. 1920s pa lang, nasa isip na ng Pangulong Quezon itong lugar na ito. At ngayon, tinatamasa natin to, pero may nakapagpasalamat ba sa inyo? May isa, tumingin man lang sa kanya, sabihin salamat ha. At alam niyo ba na kung sino ang gumawa ng mga to? Itong Quezon Circle, alam niyo po ba kung sino gumawa nito? Mga Hudyo. Yung mga Hudyo na papatayin ni Hitler. At walang ni isang tao nakaisip na kupkupin yan. Mas nauna pa po si Quezon na kupkupin ng mga Hudyo kaysa ang mga Amerikano. Bakit? Ano ang dinahilan ng Pangulong Quezon? Gusto ko magtayo ng bagong Capitol Kailangan ko ng engineer na Hudyo, doktor na Hudyo, architect na Hudyo. Kaya nakapasok dito yung mga Hudyo. Mga Hudyo po ang gumawa ng lugar na to. Mga Hudyo na dapat ipapatay ni Hitler. Pero tayo, siyempre, hindi natin binibigyan ng pansin minsan yung mga ganyan. Kung iisipin lang ni Manuel Quezon ang kanyang sarili, wala na. Kung iisipin lang niya na, ay akin lang itong kapangyarihan to, wala akong pakialam sa inyo. Kahit natawagin yung Quezon citizens kayo, wala akong pakialam. Ay, hindi. Nakita niyo na, kapag hindi mo nakalimutan ng Diyos, kahit na ikay may kapangyarihan, makakagawa ka ng mga bagay na hanggang ngayon ay pakikinabangan. Yan, yun sa mismong lugar na tatayuan natin ngayon. At pangatlo, kasikatan. Usually, ang mga taong sikat, influencer. Nakaka-apekto sa mga decision making natin. Kung ikaw ay may nasa pedestal ng kasikatan ngayon, kung alalahanin mo lang na yan ay galing sa Diyos at ginagamit ka ng Diyos para maka-influensya sa mga kapwa mo Pilipino, at marami tayong mga tao ganyan. Sikat, pero makikita mo ang mga desisyon sa buhay, nakakapagbigay liwanag, nakakapag-akay sa atin sa tamang landas. So mga kapatid, ngayong araw na ito na unang linggo ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso sa ating buhay. Siguro sabi ng tukso, salamat Lord for the first time pinagtanggol mo ako kasi parang kasalanan ko lahat. Hindi. Ang tukso po ay isang pagsubok lamang na kapag tayo ay bumigay sa tukso, tayo nagkakasala. Subalit, kapag naaalala natin palagi ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos at alam natin kasama natin ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at tuksong katulad nito, mapapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na yan. Basta wag lang tayong makakalimot. Ang ating pananampalataya ay galing sa ating puso. Kaya nga ingatan natin ang ating mga puso na maatat sa anumang bagay na hindi sa Diyos. At ito po
po yung pinakamagandang pasasalamat nating mai-offer sa Panginoon. Hindi lang ngayong Kwaresma, kung hindi maging sa habang panahon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hiniling namin sa iyo ngayon, Amang mapagmahal, na patuloy mo kaming gabayan at patnubayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso at pagsubok sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin sa bawat panalangin na ating po itutugon. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus, na sa tuwing sila'y hinasabingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaba ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, na lagi nawa nilang piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga kapatid nating naririto ngayon na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang mga mag-asawang nagsusumikap pagbahala na ngayon nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang kasal, at ang ating pong mga kababayan, mga kamag-anak na naroon sa ngayon sa ospital, nasa tahanan ng turusat sa kanilang mga karamdaman. Panalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming mapagmahal, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso, pangamba at pagsubok. Patuloy mo kaming ipagsanggalang at patubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aaral.
Itayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o ang ating paghahain ay dalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon na 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang naming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis sa kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tukso, maging makasarili, ay nagturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ngayon nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa
Manalangin tayo. Gusto kayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pamananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Babasahin ko lamang po ang ating message of Sumayo rin. At pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga nais po magpabas-bas ng religious articles, rosaries, maaari pong pumunta sa gitna. Sa mga may sakit, may mga kaarawan po ngayon. At nagbiriyo ng anibersaryo, kayo magbabas-basan dito. Hindi ko yata dala yung ano. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga religious articles. In the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor of Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval, may these rosaries, images, candles, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panalangin po para sa mga kapatid natin, kasama natin ngayon na dumaranas ng karamdaman. God the Father Almighty, by your blessing, give us strength and support in our frailty. Turn with kindness to our brothers and sisters, free them from all illness, and rescue them. Restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Holy Rosary at Lanaval, so that in the true knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Dito na tayo. Bas-bas lang tayo. Amen.